siya sinabi sa atin na hindi na raw sila magbibigay ng kahit ano pang comment sa sitwasyon ito. Hindi sila Hindi magbibigay ng comment sa sitwasyong ito. Hindi pinerify sa'yo ng pulis. Nakita niyo yung reporting? Dapat sinabi ng pulis sa inyo na hindi kami makakapagbigay ng statement. Ay hindi sinabi ng pulis na nandoon sa Prague. Kasi hindi ka nakakuha ng information, whoever you are. Ako nakakuha ako ng information. Okay, nawala sa system si Zaldico. I swear, mga kababayan, hindi ko sasabihin sa inyo na wala sa Prague si Zaldico. Actually, binerify ko na naman ngayong araw. Mapakita ko sa inyo yung history of calls ko today. Siyempre, nagbabalik na naman tayo sa ating mga balitang pawang katotohanan lamang. Alright, so ngayon, pag-usapan pa rin natin ang trending, okay? Trending na si Zaldico. Okay, pakashare nyo nga ang alindog ko dyan. Tagal nyo naman i-share. Okay, share natin ang ating alindog. Alright, tingnan muna natin. Mga palangga, alright, syempre cool na cool lang tayo ngayon. Teka, share ko muna yung aking, dito sa kabilang phone. Okay. Hi, Casey. Hi, Nenita. How are you? Alright, so share lang muna natin sa ating Boldiak. Naka-follow na ba kayo sa ating Boldiakan? Alright, okay. Siyempre may chichika na naman ako sa inyo mga akla. Mga palangging-ging. Maganda kasi yung chika natin dahil pawang katotohanan lamang. Alright. Okay, share muna natin si Palangga. Okay, so, syempre fake news pa rin, di ba? Ang mga balita patungkol kay Zaldico. At syempre, mga kababayan, sinabi na rin ni Spokes Harry, I don't know kung ano yung mga information na nakuha ni Spokes Harry, pero kukwento ko sa inyo. Okay? Kasi kanina nagmamadali tayo, nasa biyahe tayo, no? At hindi brown yung hair natin. So ngayon, blandina na naman ang lola ninyo. Alright. So here's the thing. Pinakinggan ko kasi yung GMA News. Okay? Meron silang reporter doon. Alright? Hi, Romel. La Chica. Alam mo ba, Romel, ang mga La Chica ay kamag-anak ko, sabi ng lola ko. Baka magkamag-anak tayo. Kita ulit tayo sa The Netherlands. Saang La Chica ka? Kung Bisaya ka, kamag-anak kita. Okay? Bigla ko lang naalala yung lola ko. Alright. Ngayon, mga kababayan, pakinggan muna natin yung report ng GMA News. Alright? Kasi meron silang reporters doon. Then, tsaka ko na sa inyo is-fluke kung ano yung mga ginawa ni Marlica. Mga kapuso, kaugnay pa rin ang pagkaka-aresto kay Zaldico. Kumuha tayo ng latest sa mismong bansa kung saan siya nahuli. Live po para sa Prague, Czech Republic. Makakapiling natin si GMA News stringer, Andy Peñafuerte. Narinig niya? Andy, nag-release na ba ng official statement ang mga otoridad dyan sa Czech Republic? O mayroon na bang kumpirmasyon mula sa kanilang bansa hinggil sa pagkaka-aresto kay Zaldico? Emil, 1:37 na ng hapon dito sa Czech Republic at binabantayan natin yung mga tanggapan ng gobyerno tulad ng Foreign Police Inspectorate, Czech Police, pati yung Ministry of Interior. Kaugnay doon sa mga detalye sa sitwasyon ni dating Congressman Zaldico. Minister of Interior. Doon sa request natin kahapon o hiling ng official statement doon sa Czech Ministry of Interior, sinabi nila sa atin kanina na tumawag tayo sa pulisya. Ginawa natin yan. At ang pulisya sinabi sa atin na hindi na raw sila magbibigay ng kahit ano pang komento sa sitwasyon ito. Okay. Ang sabi, teka lang. Sa mga impormasyon. Teka, stop ka muna. Meron ka bang balita kung saan mismo nakatipin itong si Ayan. Ay, ba't nawala? Anyway, nawala ang yawa. Okay. Ganito, yung question niya, may balita ka ba? May nag-release na ba ng statement ang mga authority? Alright? Ngayon, hanapin ko lang pala. Ang sabi niya, wala daw. Okay? Walang ni-release. Hindi talaga magre-release yun, mga akla. Walang magre-release na police. Kasi nga, dami ko nakausap na police. Sabi ko naman sa inyo, yung mga bros ko nakausap ko. Pero seryoso to, hindi ako nagbibiro sa inyo. Alright? Pag sinabi ko hindi ako nagbibiro, hindi ako nagbibiro. Pag sinabi kong nanaginip ako. Okay, nasa na yung yawa? Sana yung wawa, nadula ng yawa. Zaldico.
So ngayon mga kababayan, bakit sinasabi ko na hindi magre-release ang pulis habang hinahanap ko? Alright. To be honest with you, alright, kahapon pa, okay? Or pumutok pa lang. Kailan ba pumutok tong balita ni Bangag? Alright? Tinawagan ko na, di ba? Tinawagan ko yung mga kachika boom natin doon at tinawagan ko lahat ng detention. Okay? Lahat ng detention ng Czech Republic. Bago-bago pa, tinawagan ko ng bonggang-bongga. Pero syempre, binitin-bitin muna natin. So, may mga police, okay? May mga police, station na hindi talaga sila nagbibigay ng information. Okay? So, anong pakilala ko? Ba't ako tumawag? Okay? Sabi ko, friend ako ni Zaldico. I'm worried about him kasi may report, okay? During that time, may mga report. Siyempre, kailangan mo talaga i-verify dahil ang mga, as a journalist or even as a bloggers, kailangan mo i-verify. So sabi ko, yung friend ko si Zaldi ko, bigla ako naging friend. Hindi niya pa alam, friends na kami, di ba? Ngayon, may mga police station talaga, na hindi nila binibigay yung information. Okay? Habang hinahanap ko lang yung binabasa nating balita na one day ago na yon. Okay? Mga kababayan, but, okay, sinabi ko kasi, hi, sabi ko, hi Bruce ko. Sabi ko, ako nga pala si Maharlika. Sabi ko, nag-aalala lang ako sa kaibigan ko kasi ang gobyerno ng Pilipinas, eto, ina-translate, well, mahirap din sila mag-English, pareho lang kami. Di ba? Mahirap sila mag-English yung mga taga-Prague, di ba? Hirap sila mag-English. Syempre, sabi ko, eto ang entrada ko, hello, my name is Maharlika. Sabi ko, I am a friend of Zaldico, alright? Kasi tatanungin ka sabi ko, I'm friend of Zaldico. I'm worried about him kasi meron siyang death threat. Then, sinabi ko, yan ang intro ko agad, whistleblower siya. In-expose na yung presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. sa corruption. Yun ang entrada ko. Tapos sabi ng ibang ng police, kasi ang dami kong nakausap. Hold on. Kinuha yung pangalan. In-spell ko ang pangalan ni Elizalde ko. Alam ko naman yung pangalan niya, pati birthday niya kasi importante yun. In-spell out ko lahat. Ito yung pangalan niya, ganyan. So, mga kababayan, sa dami nung pumutok pa lang to, pumutok pa lang. So, ang iba doon, ang sabi niya, hindi kami pwede magbigay ng information about it kung meron ng tao na ganyan. Ganon. So, ang ginawa ko, hanapin lang natin. Sayang yun kasi gusto ko kasing anuhin yun gusto kong i-counter yung kanilang news. Alright? Okay, malapit na yata. Ito na. Teka lang. Meron tayong importanteng tawag. Galing sa Prague. Wait lang, mute lang natin. Okay, sorry, okay. Good news naman yung ating nabalitaan. Okay, saan na ba ako? Ay, naku, sayang. Sana yung mga hinahanap ko dito. Yan na, ito na. Alright. Ito. Zaldico. Where are you, my friend? Alright, ito na yata yun, 15 hours ago. Puro kasi Zaldico ang laman ng balita. Pero actually, alam ko naman yung sinabi niya kasi napanood ko na. So ngayon, mga kababayan, wait a minute. Saan yung balita na yun? 48 years. Puro lahat si Zaldi ang pinag-anuhan nila. Alright. Okay, sabi ng reporter na humihingi siya ng statement from the Ministry of Interior. Bullshit yun. Hindi magbibigay ang Ministry of Interior. Okay? So, ang ginawa ko, ayan
tumawag talaga ako, mga kapalangga. Nagpanggap ako, hindi naman nagpanggap. Kasi, sabi ko, concern ako, kasi kaibigan ko si Zaldi ko. I think by now, baka pwede na tayo magkaibigan, my friend. Kasi nakikita ka sa panaginip ko. Sabi ko, kaibigan niya ako. Sabi ko, gusto ko lang malaman na merong pangalan na Zaldi ko dyan, Elizaldi ko, ang birthday na December 8, 1970. Diba? So, dun sa ibang mga tinawagan ko, hindi daw nila pwede i-disclose. Pwede daw akong pumunta doon, di ba? Pero sabi ko na, kasi, meron ako kasing kaibigang lawyer, sabi ko dyan sa check, sabi ko, I'm calling from the Philippines, ganyan, from the US, ganyan-ganyan. So, parang na-amaze yung Bruce ko, parang tuwang-tuwa sila kasi Amerika yung tumawag. Sabi ko, this is a long-distance call, and by the way, pina-activate ko pa ang long-distance call ko, ha? Okay? O, sumura lang naman, $15 a month, di ba? $15 a month unlimited call kasi pag tumatawag ako ngayon sa tayo, di ba? Messenger or ang daming mga, Viber or kung ano-ano pa. So, kailangan ko talaga ipa-activate yung aking long distance call para matawagan ko yung police station. And nag-extra bayad ako ng $15. Kaya may utang si Zaldi ko sa akin na $15 ngayon. Anyway, so seryosong usapan. So, tinawagan ko, ilan yon? Ang sabi sa akin, you can come here kung ikaw ay friend, ganyan. Tapos sabi ko naman, nasa Amerika nga ako. But sabi ko, ang kaibigan ko na lawyer nandiyan dyan. Sabi ko, pupunta siya dyan ngayon. Sabi ko ng ganon, So ngayon, sabi niya, yeah, that's okay. Okay? Pero kasi yung tinawagan ko, hindi niya ma-sure, okay, that time, kahapon, hindi niya ma-sure kung nandoon yung friend ko na sinasabi ko na si Zaldi. Tapos sabi ko, I just want to make sure na nandiyan dyan yung friend ko. Okay. May sound ba tayo? May sound tayo? Palangga, can you say yes? Teka. Oh, may sound. Okay. May sound tayo? Can you say yes kung may sound tayo, palangga? Okay. May sound. Yeah, we're good, right? Oh yeah, we're good. So, sabi ko, kasi gusto ko lang i-make sure kung nandiyan yung friend ko. Okay? Sabi niya, hindi namin ma-disclose yan. Okay? Hindi, sorry, that was yesterday. No, yung unang pumunta, that was yesterday. Sabi ko gano'n, hindi ko ma-disclose. Siyempre ako, makulit ako. Diba? Assertive, ika nga. So, lahat yun tinawagan ko kasi $15, 1 month, diba? Ang unlimited call, diba? So, tinlubos-lubos ko na. So, may tinawagan ako. Actually, 2 yung nag-reply sa akin. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, fake yung balita ni Bangag. Okay? Bakit ka mo? Yung sa tinawagan ko, ang bait, nakakapag-English siya. Okay? Sabi ko kasi, ganun pa rin yung intro ko, kaibigan ako ni Zaldi ko. I hope kung tatanggapin niya akong kaibigan. Sabi ko, kaibigan ako ni Zaldi. Basta sinabi ko, kaibigan ko. Kailangan ko sabihin. Alam naman sabi ko, hello, kaaway ako nito, di ba? So, sabi ko, kaibigan ako ni Zaldi ko at mag-asawa, sinabi ko yung pangalan ni Mylene. Sabi ko, kaibigan nila ako, concerned ako, gusto ko lang malaman kung nandiyan kasi magpapadala ako ng lawyer. Ang yaman, di ba, magpapadala ng lawyer, di ba? Sinabi ko lang yon, just to get, information. Pero meron talaga tayong kaibigan na lawyer. Andiyan talaga si Spokes Harry Roque. Yun ba? Pwede ka lang ipadala si Spokes Harry para, dalawa na sila, di ba? Kung nandoon talaga sila sa detention, 2 na sila ma-detain. Para matuwa yung mga bangag, di ba? Pero, chika boom boom. Okay. Ngayon, sabi ko kasi, nag-aalala ako dahil ni-report ng presidenteng bangag, sinabi ko talaga. Tapos sabi ko, ni-report, i-check mo sa online na ni-report ng presidente ng Pilipinas na bangag na mastermind dito sa lahat ng corruption sa Pilipinas. Siyempre, tinake advantage yun kasi naka-recording yan eh. Sabi ko, kasi itong kaibigan ko, dating congressman, na sabi ko, in-expose niya na ang punot dulo ng pagnanakaw sa Pilipinas ay ang presidente at may death threat siya at pwede siyang patayin. Sabi ko, kapag yan ay, pinauwi sa Pilipinas. Or just, giving them an information na ganyan. Tapos ngayon, mabait. Sobrang bait yun. Nakausap ko palangga. Sabi niya, okay. Sabi niya gano'n. May kinausap na parang boss, ganyan. So, nag-aantay lang ako. Ganyan. Tapos sabi niya, okay. Binerify ulit yung pangalan, ang birthday, and everything. Ang sabi niya sa akin,
Nagaganyan siya, nagta-type-type ng ganyan. Tapos sabi niya, okay, sabi niya gano'n, I'll call you back. Okay, sabi niya sa akin. No, sabi ko, you can't call me back kasi nasa Amerika ako. Okay, sabi ko na gano'n sa kanya. But I can give you my friend's number na nandiyan dyan sa Prague. So binigay ko yung number ng kaibigan ko. Sabi ko, friend, sabi ko na gano'n, baka tumawag yung mga pulis pang Kalawakan dyan na bruise ko ha. Binigay ko yung number mo. Ganyan, ganyan, ganyan. So binigay ko. Pero I realized, okay, na yung naibigay ko pangalan ni Zaldi, kulang ng L. Ang sinabi ko lang, Rizaldi. Pinispell ko pa kasi kulang pala ng L. Sabi ko, parang na-realize ko kulang ng L yung binigay ko. Tapos, ngayon tinawagan ko siya uli. Ngayon sabi ko, ako yung tumawag uli. Sabi ko, pasensya ka na kung makulit talaga ako. Sabi ko, gusto ko lang i-verify, tama. Sabi ko ng ganon kasi na, wrong spelling yung binigay ko sa'yo. Sabi ko, eto yung tunay niya. No, sabi niya, it doesn't matter. Sabi niya, actually, ginugel ko siya. Sabi niya, nakita daw niya yung pangalan, nakita daw niya yung mga reports. O, di ba? Very helpful talaga. Sabi ko, oh, good. Sabi niya, nakita ko nga na laman siya ng balita. Sabi ko, yeah. Sabi ko, mismo, ang nagbalita na presidente namin na addict, presidente ng police na addict, ganyan-ganyan. As in talaga, lahat ko na yung binablog ko, daldal ko nga eh. Nakikinig naman siya sa akin. But sabi niya ganun, pero wala siya sa system. No, you have to check. Kasi, yung report, sabi niya, I know. Sabi niya, I know, kahit ni-report nila, wala siya dito sa system namin na may na-detain o na-aresto na ganyan ang pangalan. Sabi ko, check the wife's name. Sabi ko na gano'n, binigay ko yung pangalan ng wife. Ganyan. Kasi ang sabi ng mga media sa Pilipinas, eto daw. Siyempre, ini-inform ko sila na, eto, nagpakalat na ng mga kasinungalingan, ganito, ganyan. Wala talaga kahit yung wife niya. Siyempre, assertive. Hindi ka pwedeng mag-settle lang sa isang makakausap mo. So, nag-dial na naman ako. Dial na naman ako. Di ba? Di ba, sinabi ko sa inyo, nung na-aksidente kami, may police na nag-interrogate sa amin, nagtanong, So, tinawagan ko, yun yung nga yung Prague. Kaya na-confirm ko, wala talaga. Wala talaga si Zaldi sa Prague. Okay? Tinawagan ko pa, ulit, nakukulitan na talaga sa akin. Ano, saan na ba yung balita nila? Okay? Nakukulitan na talaga sa akin yung police doon sa Prague. Alright? Saan na ba yung jalitang kasinungaling? Sinabi ko na naman, ulit, excuse me, sir. Sabi ko na, hello, sir. Sabi ko na, I'm Maharlika, ganyan. Kaibigan ko, ganyan, the same, ganyan. Ibinalita ito ng bangag na presidente, ganon. Sabi ko, make sure. Sabi ko, ito yung pangalan niya. Paulit-ulit ako para kung may kulalya. Sabi ko, please check. Sabi ko sa kanya, ngayong araw na to ibinalita. Sabi ko, andyan ba sa system? Sabi niya, wala ngayon. Sabi niya, he's not in the system. Yesterday, today, or at any time. Sabi niya, wala dito sa computer na to. Yesterday, today, or at any time. Yun ang sinabi niya sa akin, no, because it's already, sabi ko na gano'n, sinabi ko na lang, na ni-report ni Bagag, which is true naman talaga. Because the President of the Philippines, yun nga, sabi ko na sinabi ng kaibigan ko, na si Zaldi ko, sabi ko na gano'n, na nahuli nyo daw dyan, na nandiyan na. Okay? Nakukulitan siya actually sa akin. Sabi ko kasi yung kaibigan ko, whistleblower yan. Kasi ngayon, sabi ko ng ganon, sinasabi ng gobyerno na makipag-ugnayan daw sila sa inyo, na iuwi nila by hook or by crook. Sabi ko, delikado ang buhay niyan. Sabi ko, papatayin yan siya. Kasi siya nga ang whistleblower. Ikinalat ko sa lahat ng presinto talaga. Para at least may idea sila kung sino si Zaldi ko, right? Tapos sabi ganon sa akin, Ma'am, he's not in the system. Yesterday, today, or at any time. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na kung makulit ako, but gusto ko lang i-make sure. So kaya sinasabi ko sa inyo na wala sa system si Zaldi ko. Okay? Kaya yung sinasabi ng reporter, di ba, na kanina sabi, di ba yung pinarinig ko, nanap ko lang kasi yung balita na yun, nawala eh. Okay, hanapin natin uli. That's 1 year ago. Pakinggan natin yung kanyang sinabi. Dami kasi mga balita nitong mga na to. Okay? So ngayon, mga palangga, 21 hours ago, 1 day ago, okay, ito na yata yun. So, ngayon, ang sinasabi ko lang sa inyo,
Aha, ito na siya, malapit na siya. Ang sinasabi ko lang sa inyo, fake news talaga sila Bangag. Wala sa system ito na, ito na. Ito. Pakinggan natin siya. Stringer Andy Peñafuerte. Pakinggan natin. Ito. Ito. Mismong bansa kung saan siya nahuli. Live po mula sa Prague, Czech Republic. Makakapiling natin si GMA News stringer Andy Peñafuerte. Andy, nag-release na ba ng official statement ang mga otoridad Hindi dyan magre-release. sa Czech Republic? O mayroon na bang kumpirmasyon mula sa kanilang bansa hinggil sa pagkakaaresto kay Zaldico? Emil, 1:37 na ng hapon dito sa Czech Republic at binabantayan natin yung mga tanggapan ng gobyerno tulad ng Foreign Police Inspectorate, Czech Police, pati yung Ministry of Interior. Kaugnay doon sa mga detalye sa sitwasyon ni dating Congressman Zaldico. Doon sa request natin kahapon o hiling ng official statement doon sa Czech Ministry of Interior, sinabi nila sa akin kanina na tumawag tayo sa pulisya. Ginawa natin yan at ang pulisya sinabi sa atin na hindi na raw sila magbibigay ng kahit ano pang comment. So, sa sitwasyon ito. Hindi sila magbibigay ng comment sa sitwasyong ito. Hindi pinerify sa'yo ng pulis. Nakita niyo yung reporting? Dapat sinabi ng pulis sa inyo na hindi kami makakapagbigay ng statement. Ay hindi sinabi ng pulis na nandoon sa Prague. Kasi hindi ka nakakuha ng information, whoever you are. Ako nakakuha ako ng information. Okay, nawala sa system si Zaldico. I swear, mga kababayan, hindi ko sasabihin sa inyo na wala sa Prague si Zaldico. Actually, binerify ko na naman ngayong araw. Mapakita ko sa inyo yung history of calls ko today. Dali lang. Uhaw ano, sa mga impormasyon. Pero meron ka bang balita kung saan mismo nakadetine itong siko at may kinatawan na ba na dumating mula sa kanyang kampo? Emil, nasa likuran natin ngayon ang Philippine Embassy dito sa Czech Republic at nakaantabay pa rin. Tanong sa kanya, alam na ba kung ano yung location? Ang sagot niya, Emil, nandito po tayo ngayon, nasa embassy ng Philippine Embassy. Teka, pakinggan natin ulit. Sa mga informasyon na kanilang ilalabas. Pakinggan nyo yun pakinggan nyo yung tanong. Andy, kami uhaw ano, sa mga impormasyon. Kayo yung tanong. Pero meron ka bang balita kung saan mismo nakadetine itong siko at may kinatawan na ba na dumating mula sa kanyang kampo? Saan nakadetine? May kinatawan na ba ang kanyang kampo? Emil, nasa likuran natin ngayon ang Philippine Embassy dito sa Czech Republic at nakaantabay pa rin tayo doon sa mga informasyon na kanilang ilalabas. Emil, nasa likuran tayo ngayon ng embassy. Ang tanong, alam na ba? May report na ba ang location? Wala silang alam. Pero ako alam ko. Kasi nakita ko nga sa panaginip, di ba? Kahit wala sa system, si Zaldico, kahit wala sa system, alam ko kasi na naginip ako. Di natin alam kung totoo yung panaginip. Well, alam niyo naman ang panaginip. Pero tignan nyo, ang tanong, alam nyo ba? Wala silang alam. Paano mo sasabihin na sinasabi niya, ito i-analyze natin, I wish na ko to na transcribe ko. Ang tanong, di ba, humingi daw sila ng message from the Ministry of Interior. Ang sabi, hindi daw sila magbibigay ng information. Kahit pakinggan natin uli. Then, nung tinanong, na-locate na ba? Alam na ba kung saan ang location? Ang sagot niya lang naman, dapat, alam na ba kung saan ang location? Yes, Emil, nasa location 1, 2, 3, 4, 5 po siya. Pero ang sagot ng reporter, nandito po tayo ngayon sa likuran ng embassy. Hindi naman yun yung sagot. Ibig sabihin, hindi nila alam kung nasaan si Zaldico. Right? At wala talaga siya sa listahan. Itataya ko ang bilat ni Lisa Tanas kahit biyakin nyo pa. Diba? So, pakinggan nga ulit natin. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin silang detalye na ibinibigay sa atin. Kaugnay kung saan nakadetain o nakadetain itong si Zaldico. Okay. Diba? Emil, nandito kami, sabi niya sa report, dito kami tayo ngayon sa likod. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin nabibigay ang embassy ng Pilipinas kung nasaan si Zaldico. Kung alam nila kung nasaan si Zaldico, yung mga putang ina dyan sa embassy, nanginginig pa yan sa 4:00.
Ay, nanginginig sa alas 4. Mabilis pa yan sa alas 4. At sasabihin sa mga reporter, ayan, nandyan siya, abangan nyo. Ganyan-ganyan. Di ba optics nila? O, wala silang alam. Kasi hindi talaga nila alam kung nasaan si Zaldi. Kaya mo, pag nanaginip ako, sabi ko, Zaldi, lumabas ka. Tuloy natin. Kaninang umaga pumunta tayo dun sa tanggapan ng Foreign Inspectorate. Yan yung opisina kung saan dinaganapan samantala yung mga dayuhang nasa kustudiya ng pulis. Pero ngayong araw, sarado yung tanggapan na yan. O, sarado daw. Sa mga impormasyon So that was, ilang day yun? 22 hours ago to. So dito ngayon ay Sabado na. That was Friday. Okay? Wala pa rin silang alam. Hindi ganyan ang balita. Dapat sigurado ka na nandyan sa Prague. Ibinalita ni Bangag eh. Diba? Ibinalita ni Bangag. Right? yung nakararating dito sa Pilipinas, lumalabas na nahuli umano si Ko sa border ng Czech Republic at Germany. I-detalye mo nga sa amin, gaya ko na kulang sa kaalaman ukol dyan sa prosesong kailangang pagdaanan ng mga tatawid sa border na ito, Andy. Emil, porous o maluwag ika nga, yung land borders ng Czech Republic doon sa mga karatig bansa tulad ng Germany, Austria at Poland. Sa kabila niyan, may kit yung border police doon sa mga papasok at lalabas na iba't Di ibang naman. bansa. Doon halimbawa sa Nakalusot mga na si Harry. pampasaherong bus, yung mga tourist bus na magta-travel sa iba't ibang mga syudad. Tiyak na pinahihinto ng border police yung mga sasakyan yan para matingnan yung mga travel Randomly, document yes. tulad ng passport, residence permit at visa ng mga pasahero. Doon naman sa mga pribadong sasakyan na dumaraan doon sa mga checkpoint ay random check ang ginagawa ng border police. Ibig sabihin yan, pinahihinto at pinapupunta sa isang Walang laman yung balita, mga no? sasakyan at para tanungin yung mga pasahero kung saan sila pupunta at para tingnan yung kanilang mga travel document. April 10 o nitong nakarang linggo lamang, sinimulang ipatupad dito sa European Union yung tinatawag na entry-exit system. Yung sistema na yan ay ino-automate na yung pagkuha ng biometrics ng mga pasahero at ng mga turista na papasok. Ay, wala na naman kwenta yung balita. Okay, borad ka natin. Wala na nga kwenta. Okay. Sabi ni Gerard, dapat yung sagot, Emil, papunta na ako sa custody ni Zaldico. Nakita ko siya kanina na bit-bit ng otoridad. Sabay hinga, corrected by, at saka, kung alam mo, okay, ito lang yan, mga kababayan, kung alam ng reporter na natukoy, which is hindi nga nila natukoy, dapat mag-ulat ka doon mismo sa police station. Hindi kaya allow doon. I know that for a fact, mga kababayan. Pero pwede ka, sa didistansya ka, hello, syempre dapat bidabidahan ka, di ba? Dahil optics kayo mga GMA. Mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa harap ng Pulisya di 44882, ganyan-ganyan. Kung saan, nandito nakadetine si Zaldico. Nandun siya sa likod ng embassy, kahit sino pwedeng tumayo doon eh. Kung ako reporter, imposibleng walang scoop. Nakakuha nga ako ng scoop, nasa Amerika ako eh. And I swear, mga kababayan, sabi ko, papakita ko, di ba? Tinawagan ko uli ngayon, okay? Just to ang tawag dyan, mga tumawag sa akin, okay. Nakita nyo? Kaya na pa pala ako tumawag. Teka, ito yung mga tinawag ko. Yesterday. Asan yung mga tawag ko? Where is that call? Baka ibang makita ninyo. Ito lang, papakita ko lang to. Yesterday, once more. Okay. Yesterday. Ito. Ito ba yung number niya? Okay. 67. WhatsApp. Hindi ito. Sa regular call. Teka mga palangging. Tatanggalin ko lang to. Okay, regular call. Okay, ito yung mga number nila. Okay, so mga number ng mga hitad. Ano ba ang pass? Ano nila? Ano nga ba yung pass? Ano yung kanilang makulit? Bakit puro WhatsApp? Teka lang. Hindi. Iba palang phone ang ginamit ko. Ito pala yung may long distance, kaya hindi ko makita. Mga bakla. Sabi ko, ba't iba to? Hindi to pala. Siyempre, mayaman tayo. Marami tayong phone. Okay, here we go. Nakita niyo ba to?
Yung tawag ko, puro lahat Prague. Here we go. Okay, ito yung mga phone number. Ito, follow up natin uli ngayon. Okay, dito kasi makikita. Nakita nyo to? I think ito lahat. Nakita nyo ba yan? Ayan, tawag kayo dyan para ma-verify ninyo. Lahat yan, tawag ko. Puro lahat yan, Prague. Tinawagan ko. Nakita nyo yung number? Uy, sino yun? Ayan. Tingnan mo. Puro lahat yan, Prague. Mga kababayan. Teka lang. Ito. Yan, mga tawag ko. Nakita nyo? Lahat yan, tinawagan ko. Ang daming number. So anyway, okay. So malinaw, 44. Tama, di ba? I-verify nyo yan. That's 44. That's Prague. Yeah. No, 420. Ito yung mga number. Kung gusto nyo i-verify. Okay, plus 420. Ayan, 974. Okay, ito yung mga number. Gusto nyo? Ano naman to? Googleable naman ito. Sekya, plus 420-974-361-841. Ay, basta hindi ko na isa-isahin yun. Diba? Ang importante, tinawagan natin. Alright, so yun nga. Ang sabi ko, kasi papadala po ako ng lawyer dyan para sa kaibigan ko kasi kailangan may mag-represent sa kanya. Diba? Siguro pag narinig ng mga abogado ni Zaldi ko, si Marley ka, bidabidahan. Diba? Sinabi ko lang naman yun, diba? Hindi naman ako, alam mo naman, hindi naman ako magbabayad ng lawyer. Malay mo lang, makatulong. Di ba? Who knows? Pero sinabi ko talaga yon. Sabi ko, baka sakali, makakuha pa tayo, maka-extract pa tayo ng information. Pero sabi ko, kung papupuntahin ko ba yung lawyer ko dyan, okay, kahapon. Sabi ko ng ganun, kahapon, kung nandiyan ba, kunyari, nandiyan ba yung na-detain. Okay? Ang sabi niya nga, wala nga eh. Sabi niya, wala nga dito. Sabi ganun sa akin. Sabi ko, papupuntahin ko ba yung lawyer ko dyan? Sa sa lugar na yan. Sabi ko, nag-entertain ba siya? Sabi niya, binigyan niya ako ng example. Kung nandito, ang sinasabi mong kaibigan mo, at inallow niya na si Attorney Kwak-Kwak, pinapunta mo dito, kunyari si Zaldi ko, sabihin ni Attorney Kwak-Kwak, pinapunta ako dito ni Maharlika kasi kaibigan daw niya si Zaldi ko. So sabi ng polis, kakausapin ko yung kaibigan mo na, ikaw, Zaldi ko, andito si Attorney Kwak-Kwak, pinadala ni Maharlika. So it's up doon sa detainee, kung nandoon siya, kung papapasukin niya ang abogado. Di ba? Sige na sa mga abogado dyan. Okay? Mga palangga. No, 420. It's not London. Plus 420 yung zip code. So anyway, yun. Pero sabi ko nga sa kanya, hindi doon sa isa. Ang dami ko nga nakausap. Please double check. Sabi ko, kung hindi mo makita si Zaldi ko, kunin mo yung pangalan ng asawa kasi sabi nga ng GMA, buong pamilya daw, ganun. So ito yung asawa niya kasi alam ko lang yung pangalan ng asawa niya. 'Di ba? Sabi niya wala nga not from yesterday, today, or at any time. So yun lang. So tingnan natin. 'Di ba? Tingnan natin kung maduduko talaga nila si Zaldi ko. Abangan natin kung gaano kagaling mangidnap ang mga bangag. So napaliwanag na natin na hindi nila basta-basta makikidnap si Zaldi ko kasi pinapaliwanag na yan ni Harry Roque, ni Attorney Harry Roque, ni spokes ng bayan na sumusunod, okay? Na hindi sumusunod, na mayroon talagang batas, okay? Merong batas diyan sa yung refugee law na yan at yung pinapaliwanag na Dublin Rule na kung sakali man na ang isang illegal alien pumasok sa Prague o kahit saan sa Austria, 'di ba? Kung wala naman siyang, wala naman siya talaga ginawang krimen diyan sa bansa na 'yan or, 'di ba? Kahit pa mayroong red notice, hindi siya basta-basta mapapa-deport o ma-extract. The fact na sinasabi na nga din ng Bangag Administration, medyo mahirapan sila kasi walang extradition, ganyan-ganyan. Meron extraction, extract nila. Di ba? So ngayon, mga kababayan, ang mangyayari dyan, ibabalik lang si Zaldi ko kung sa Paris siya pumasok, ibabalik lang siya doon sa Portugal, which is yun ang mga fake news ni John Vic Supot. So, kung sasabihin niya ngayon na, papatayin ako ng bangag, which is ako sinabi ko talaga. Sa lahat ng police station, sinabi ko.
Okay, napapatayin si Zaldico, papatayin yung kaibigan ko, kaya gusto ko malaman, ganyan-ganyan. Double check, baka nandyan sa system. Wala talaga. Narinig yun naman yung ABS, yung, what was that, GMA News. Di ba? Narinig yun naman yun. Paano ako mag-fake news dito? Si Bangag ang fake news. Tinatanong, nasaan? Kinausap nila yung embassy, nasaan? Wala silang information. It's all kasinungalingan ni Bangag. Sabi nyo nga, diversionary tactics lang. Or, baka may nakasighting kay Zaldico or something, nakita nila, ganyan-ganyan. Di ba? Masyado silang excited. Di ba? Sabi ni Miao, Zaldico, pagalawin mo na ang baso. Huwag kang lumabas, Zaldico. Hayaan mo na makomato si Bangag. Di ba? Kung ako kay Zaldico, talagang hayaan niya si Bangag dyan na magmukhang tanga. Pero dapat lumabas siya at itodo niya na ng bonggang-bongga. Diba? Ano sinasabi ni John Vic Remulla? Okay, ano sabi ni John Vic Supot? Oh. Pero alam mo, in fairness yung mga Czech police, mababait sila. Okay? I mean, parang, hindi sila yung kakatakutan mo na police na, I mean, the way na makipag-communicate sila, dahil siguro hindi sila nakakapagsalita ng, ng ibang language, o di language lang nila. Pero very accommodating. Yung may isa lang ako na nakausap na ayaw talaga niya, hindi isa, dalawa. Ayaw na ibigay information, pero magalang naman. Pero yes, mga kababayan, plus 420, tinawagan ko lahat ng detention center, lahat ng police station, at doon sa Prague, wala talaga si Zaldico. Kaya fake news talaga. Ulit-ulitin natin, narinig nyo naman sa GMA News, hindi nila ma-pinpoint hindi nila masagot kung nasaan ang location ni Zaldico. Paano nga naman magbibigay ng information ang Minister, Minister of Interior, kung hindi nila hawak? Gago ka ba? Di ba? Sabi ng reporter sa kanya, hindi daw muna magbibigay ang Minister of Interior ng statement. Hindi ganyan malocate. Paano magbibigay yung ng information? Di ba? Paano magbibigay ng information? Hindi nyo nga malocate kung nasaan si si Zalti. Oh, di ba? So, ngayon mga kababayan, ang sinasabi natin dito, meron lahat ng legal rights ni Zaldico just in case, okay, na magkatotoo yung sinasabi nila na kesyo na detain na ni ganyan ni Bangag, mga kababayan, meron siya talagang karapatan na irepresenta ng abogado kahit na wala pa nga siyang pera eh. Pwede siyang hindi siya pwede. I mean, not pwede. Talagang sasabihan siya ng police na meron kang karapatan na kahit free na lawyer doon sa Czech Republic. Pero syempre ako mayabang, 'di ba? Sabi ko meron akong lawyer na ipapadala diyan. Mayabang, 'di ba? Para makakuha tayo ng information. Sabi ko kasi yung lawyer ko na kaibigan, papadala ko diyan. So gusto ko lang i-make sure kung nandiyan ba talaga yung friend ko, si Zaldico, ganyan-ganyan. Ay, by the way, sabi pa pala, nung mayroon ako pala nakausap, sabi ko, yun nga, gusto ko lang i-make sure nandiyan si Zaldico. Sabi niya, you can contact your embassy. Sabi ko, no. Sabi ko na gano'n sa kanila, hindi ko kukontakin yung embassy na yan. Alam mo kung bakit? Magkakasabot silang lahat yan. Gusto kong dukutin si Zaldico eh. Sabi ko, gusto kong dukutin, gusto ko nga siya ipapapatay. Definitely, hindi ko kukontakin yung embassy. Sabi ko, magpapadala ako ng lawyer dyan para i-represent yung aking kaibigan. Taray, di ba? Siguro pag narinig Zaldico, ano ba si Marlica? Bangag ba to? Bangag ba to ka? Excuse me, iba ang level ng bangag di bangag. Sa atin, bangagan lang, di ba? Ang tawag dyan ay diskarte. Okay? Dapat persistent ka sa lahat ng laban mo sa buhay. Kaya nga sabi ko, mga reporter na to, ano ba to? Ang dali naman tumawag. Ayaw niyo ba gumastos ng long distance call? Ako nga, gumastos $15 eh. Double month na nga lang. Murang-mura. Mura na pala ngayon. Now what? Ano na ngayon? Okay? Ano na ngayon ang gagawin natin? Bangag. Asa na? Ilabas yun ang katawan ni Zaldico. Hindi puro si Sara Duterte ang inaatupag ninyo. Diversion. Puro pagdanakaw. Kung talagang nahuli niyo si Zaldico, ilabas na si Zaldico. Puro yabang. Tapos ngayon gusto tayo kasuhan lahat. Teka muna, mayroon pala ditong balita.
Tapos gusto ng hayop na Remulla. Okay? Tayo ay kakasuhan. Ito bago-bagong balita nila. Ilang vloggers pinagkakitaan ang mga istorya. Putang ina nyo. Sabi gano'n, Secretary of Justice sa publiko, ibaling ang atensyon sa positibo kaysa sa negatibo. Ano daw ilang vloggers pinagkikitaan ng mga istorya? Putang ina. Buti nga mga vloggers kumikita ng patas. Maliban dyan sa mga vloggers na binabayaran ng bangag administration. Kaysa naman magnakaw lang mga vloggers o makipagsabwatan sa bangag katulad ng inyong mga bayarang vloggers. Kita niyo apektado sila. Bakit? Ang media ba saan kumikita? Hindi ba sa fake news din? Katulad di ba nga? Di ba kayo kumikita ang mga media sa fake news? Kapaparinig ko lang sa inyo eh. Sabihin na huli, hindi naman malukay kung nasaan si Zaldico. Nandito po tayo ngayon sa likod ng embassy. Nasaan si Zaldi? Nalocate na ba? Nandito po tayo ngayon sa Zaldico, wala pang update. How did you know? Na naaresto siya. Kung walang record. You know what I mean? Kung wala silang makuhang location. Tapos ngayon sasabihin, kaya galit na galit sa atin itong bangag administration na ito. Ayan, hinimok. Okay, hinimok ng Department of Injustice, ni Remulla, yung mga hayop na yan, ang publiko na makiisa sa kanilang paglaban kontra sa pagkalat ng maling impormasyon o fake news. Ayan, lipulin mo lahat. Si Bangag, ang unang nagpakalat, na nahuli na nila si Zaldico, nasaan na? Anong petsa na? Ipakita nyo si Zaldico sa taong bayan na nahuli nyo talaga. Kaso, si Bangag mismo excited sa fake news. Kaya kayo dyan sa Department of Justice, ikaw, okay? Justice Secretary, ano pangalan mo? Justice Secretary Vida? Ano yan? Bakit wala na ba si ano? Ano to? Department of Justice, sa panayam kay Justice Secretary Frederick Vida. Teka muna. Ombudsman na nga pala si nalito ako, sorry. Dati nga pala si dyan, si Remullang Ulul. Sorry, okay. Balik tayo. Sa panayam kay Justice Secretary Vida, kanyang hiniling sa taong bayan na tumulong sa kanilang sinusulong ng mga inisyatibo upang mabantayan ang mga kumakalat na hindi totoong impormasyon. Hoy, Justice Vida, una mong bitayin yung amo mong adik. Ang amo mong bangag na excited na sinasabi na naaresto si Zaldico. Kung naaresto siya, dapat ilabas yun na. Puro kayo yabang. Wala sa system si Zaldico, mga julul. Hindi mailabas ng even media ng GMA kung nasaan si Zaldico. Nagpadala pa sila ng reporter. I don't know kung saan base ang reporter na yan. Lumipad ba siya o nandyan na siya nanatili sa Europa? Correspondent pa siya from Europe or whatever. Di ba? Kayo ang dapat ang binibitay patiwarik. Sabi pa niya, naniniwala daw ang mga julul sa Injustice Department na marahil ang layo ng mga ito sa pagpapakalat ng pictures ay lituhin lamang ang atensyon ng publiko. Ulul, ang bangag mong amo ang naglilito sa mga tao. Nagpo-post ng picture na AI, nagpo-post ng butod ni Satanas na tinapyas na parang pison. Kayo ang nagpapakalat sa figures. Kaya kung meron man dikdikin dito ng pinong-pino, diba? Na parang sisig, na parang bopis o parang asupre. Diba? Sa pino, kayo yun. Dahil kayo ang tunay na nagpapakalat ng fake news. Sabi dito, habang ikinalulungkot naman niya ang paggamit at pagtutok, maigi ng ilang vloggers sa mga negatibong balita sa bansa na siyang agad nakakuha ng atensyon lalo na sa online. Kita mo, apektado sila. Paano maging positive? Ang ibabalita namin kung yung amo mong adik pasimuno ng kasinungalingan. Yung amo mong si Bangag hanggang ngayon, 'di ba? Ayaw magpa-drug test. I hope tuluyan na na siya ng Korte Suprema. Sino ang sinasabi niyo kumikita yung mga vloggers? Mga putang ina, 'di ba? So ang kailangan, ang gusto niyo kayo lang ang kumita para magnakaw sa kaban ng bayan. 'Di ba? Bakit? Sa mundo ba ng social media, dapat lahat perfect? Lahat pawang katotohanan ng balita? O tingnan mo ABS-CBN. Sabi nila na, dampot na hulis. Ay, ABS-CBN, sorry. GMA News. Kakaparinig ko lang. Sabi nila na, dampot na. O bakit hindi nyo maibigay kung saan ang location? Sabi ko nga, 5 Ws and 1 Hs. Where, what, when, who, diba? How?
Paano nahuli? Paano kayo makakapagbigay ng information? Hindi nyo nga alam kung paano nahuli, puro chika-chika lang. Wala man lang witness. Dapat may nakausap silang witness. O ito si police, ito si Filipino, si OFW1. Nakita mo ba na si Zaldico at ang kanyang mga pamilya nahuli? Wala, puro hearsay. Di ba? Puro hearsay, mga kababayan. Then ngayon nasabihin ng mga vloggers, ang ilang vloggers, ay, nagbabalita ng negative, ganyan, para kumita ng pera. Kayo nga nagbibenta ng droga, mga putang ina ninyo. Nagsasmuggle kayo. Nagnanakaw, si Bangag, promotor ng fake news. Di ba? Ang mga artista nga nagpapakita ng bilat para kumita ng pera. Ano ang mas mabigat? Kayo naman ang nagpapakalat ng fake news kasi dito kay Maharlika, pawang katotohanan lamang. Sabi ni Jaira Davila, bakit walang update kay Ombudsman Remulla? Anong nangyari sa kanya? Baka patay na. Baka kinuha na siya ng bulate. Right? So yun mga kababayan. Tapos ngayon, apektado ang mga yawa na pinagkikitaan daw ng mga vloggers. Hindi nyo makontrol yan. Hindi ko sinusuportahan ang fake news, of course, katulad ni Bangag. Pero meron talaga dyan, mga clickbaiting. Di ba? Minsan nga, babasahin mo, sige, pag-click mo, putang ina, Shopee. Buwisit na buwisit ako diyan. Siya minsan chismosa ka din. Ano daw ito? Ano daw itong artistang yung bilat niya? Ganto, ganyan. Pag-click mo ang mga yawa, pupunta ka sa Shopee, di ba? Di ba nakakabusi? Binablock ko yung mga ganun eh. Sabi ko, leching to. Excited pa naman ako sa chismis. Di ba? Tignan niya, may chismis ngayon. Na isang matandang 80 anyos. Hindi naman yun si Edwin Namora. Kasi hindi naman talaga 80 anyos si Edwin. Na nilalapa ang boto ng isang artista, yaks. But I'll talk about that kasi kailangan i-review ko yung balita. Isang matandang kaibigan ni Lisa Tanas na nagpapakalat din, ang kanyang istasyon ng balita. Chinuchup-chup ang boto ng isang artista, binay out. Ang grabe kadiri, binay out doon sa isang, sa isang station. Anyway, wag tayo pumunta doon sa matandang to. Pero kasi mga salot sa lipunan ito. Di ba? Itong Poklang Masyonda. Wala namang problema kung pokla ka. 80 anyos ka na. Bayot. Bayot, 80 anyos ka na. Diyos ko po, giatoy. Tinanggal niya yung kanyang, what you call it? Secretary ba? May posisyon. Kailangan ko lang i-check yung balita. But hindi yan ang una natin. Hindi yan ang natin, issue ngayon. Di ba? Balita ko, itong matandang ito ay parang may connection sa yung most valuable player. Sa PBA. Sabi ni Luis Vergara, si MNR on 80 anyos. Balita ko, itong matandang ito may connection doon sa PBA player na most valuable player. Pero, hiya mo na yun. Kailangan yung amoy lupa na to, Anyway, same here pa lang nga, bad trip ako sa pag-click-click ng Shopee na yun. Nga, no, Tet? Buisit ako. Excited ka pa naman sa balita. Tapos biglang yung mga kipay, papuntahin ka sa Shopee. Mga giatay. Okay, here we go, mga darling. Okay? Kalimutan to. Okay, headline. Dilema tuloy. Dilema na mahilig chumup-chup ng juto. Okay, ni Dayan. Okay, gustong patunayan ang koneksyon ni Madriaga sa mga Duterte. Walang gato basahin. Pag-usapan na lang natin yung favorite ni Dilema, yung frailties of a woman niya. Kung bakit niya kinagat ang boto ni Dayan. Wala naman itong kwenta. Na-witness na natin yung mga kababayan. Na-witness na natin ito. Alright? Tignan natin. Na-witness na natin ang kasinungalingan nitong mga hayop na ito ni Madriaga. Basahin natin yun. Si Garbin, ang abogado ni Zaldico. Garbin, umaasa. Zaldico, marami pang isisiwalat. Ito talaga to si Garbin, no? Sinabi ni ako, Bicol Party List Representative. Congressman, kilala ko to eh. Ito yung ginamit ko sa exhibit, pero tapos na yon. Okay? Na marami pang isisiwalat si Zaldico pagbalik sa Pilipinas matapos maaresto sa Prague. Fake news. I expect, sabi ni Garbin, that he will tell all. Okay? Marami pa siyang hindi nasasabi in due time and
him due process under our law, then lahat maisisiwalat niya. Mabibigyan din siya ng pagkakataong harapin ang mga kasong nakasampa sa kanya sa Sandigang Bayan. Ito naman, etos dito. Nahuli na si Zaldico. Alright? So, nagsabi dito, hindi, sabi ni Bangag. Matatandang inanunsyo ni Bangag na nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing in the Czech Republic without proper documentation is currently. You know that fake news? Fake news si Bangag. Tignan natin kung hanggang saan tatagal ang fake news ng mga Bangag. So ano pang mga balita natin sa araw na ito? Momento. Right? Wala to mga panira kay Day Sara. Okay, sabi ng Blue Ribbon, sabi ni Lacson, paghaharapin 12 ex-marine sa maleta scam. Zaldico paghaharapin sa Blue Ribbon talaga, sabi niya, sabi ng Ulul. Iniimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig ang nadakip na si ex-Elizaldico. Good luck sa inyo. Kasama si Guteza at ilan pang dating sundalo na nag-angking naghatid ng 805 billion kickbacks mula sa maanumalyang flood control project sa iba't ibang person batay sa utos ni Ko. Diba? Sabi ng balita, anong batay sa utos ni Ko? Batay sa utos ni Bangag. Kaya ikaw, Lacson, ulul ka, Pinky Lacson. Okay? Isa ka rin binibitay ka rin. Alright? Bitay na kayong lahat. Mga yawa kayo. Plano ko nga, pag nandito na si Zaldico at pinayagan kami ng kote, pagsasabayin ko na yan. Kasi interconnected sila, si Gutesa and ex-soldiers. Pagsasabayin ko na rin sila para magkaalaman ko sino ang truthful, kung sino ang half-truth, at kung sino nagsisinungaling. O pwede i-calibrate one after the other, pero mas maganda sa tingin ko magkasabay sa pagdinig ang mga ex-soldiers na sinasabi na nag-deliver ng mali-malitang 805 billion at si Zaldico. And kung posible pati si Gutesa, tignan mo, tinatanggal niya ang pangalang Marcos. Dito pa lang sa balitang ito, ang dinadrag lang nila na pangalan, Zaldico at ang 18 Marines. Kasi gusto lang nila idiin si Zaldico. Alright? Gusto nilang ilabas si Bangag. Si Bangag ang mastermind. Alright? Ano pa sabi dito? Tungkol naman kay na Pangulong Bangag at dating Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Lacson na hindi maaaring ipatawag ng Senado ang Pangulo dahil sa prinsipyo ng separation of powers. Habang anumang imbitasyon kay Romualdez ay dapat idaan sa Office of the Speaker bilang bahagi ng interparliamentary courtesy. So nakikita mo, protektado nila ang Bangag administration. Bakit, bakit kung talagang for transparency na sinasabi ni Bangag na hindi siya ang mastermind, di ba dapat mag-volunteer na siya? Na, sige, inosente ako, sasagot ako dyan. Imbitahin mo ako dahil ako nagsasabi ng totoo. Bakit siya pinoprotektahan ni Pinky Lacson? Kasi siya talaga ang mastermind. Kung malinis ang konsensya ng isang, di ba, ng isang maleta gang, pupunta sa dyan. Di ba? Pupunta sa dyan dahil talagang idinidiin siya na siya ay mastermind ng maleta dahil may mga video. Magkaiba yan sa case ni Madriaga. Ang ginagawa nila kay Inday Sara, panggigipit ni wala silang maipakitang video tungkol sa duffel bag na sinasabi ni Madriaga na inutusan siya inutusan siya nung kasabwat daw ni Inday, di ba? Wala siyang maipakita, puro lang yaw-yaw. Whereas, ang ating mga brusko na 18 soldiers ay meron talagang video, pictures na nag-deliver sila ng pera. Kaya si Bangag, gusto niyang mapasinungalingan yan, dapat i-volunteer niya yung mukha niyang addictus. See that, mga kababayan? Kaya dapat bitayin na silang lahat. Mga inayupak sila. Oh my God. Grabe naman ito. DOH na itala 4.2 bagong kaso ng HIV sa fourth quarter ng 2025. Alam nyo, baka si Bangag, nagpakalat nito. Alam nyo, mag-ingat kayo, yung mga mahilig sa chupa-chup-chup, katulad kay De Lima. Diba? Pwede ba? Kumakati naman yung inyong mga kipailabom at mga pototoy, mag-condom kayo. Protektahan yung mga sarili ninyo. Diba? Ang problema kasi sa Pilipinas, mahihain. Kasi sasabihin ng boylet, ayoko sinang may condom eh. Gusto ko ma-feel kita, mga ganyan-ganyan. Kaputahan yan, you protect yourself.
Di ba? Huwag kayong gumaya kay Chris Aquino na na-transfera ng STD. Di ba? Inamin naman niya yan. Protection na niyo yung sarili niyo. Kung gusto niyo, unless kilala niyo talaga yung partner ninyo, di ba? Na hindi nakikipag-choke, tsaka di katulad nila Bangag. O, kita mo yung mga yan. Yung dati nilang, yung ampo nila, di ba? In-expose siya ni Akla na may HIV, na may, may sakit. Baka sila nga ang nagpakalat. Di ba, mga palangga? So, proteksyonan niyo yung sarili ninyo. Masarap talaga ang init sa magdamag. Lahat naman tayo nag-iinit. Di ba? Sabi ni Dennis Corbett, kiskisan sa pader, pero dyan sa Pilipinas, or wherever you are, di ba? Proteksyonan ninyo. Katulad ni Heart Evangelista, nagwa-one night stand. Buti hindi siya nagka-chorba, di ba? So, kung mag-one night stand kayo, protect yourself. Oh, sinuwerte lang si Heart Evangelista na hindi siya nagkasakit. Kasi inamin naman niya yan, na nakipag one night stand siya. Kung makikipag one night stand ka, para maiba naman yung topic natin, kapagod din yung laban natin. Kung makikipag one night stand ka, para hindi na tumaas yung HIV rate sa Pilipinas, mag-protect ka, palangga. Huwag ka mag-orgy-orgy. Katulad nila, mga addictos dyan. Sabi ni Shera, OFW, 20 OFW's death, MD, nabalita na ba sa iyo? Hindi ko pa nabasa. Isan mo nga sa akin, palangga. Hindi ko pa alam yun. Ang alam ko may pinauwi na 6,000. May na-repatriate na 6,000 ba na OFW's? Basahin nga natin to. Sabi ni Jokno, hindi daw itong tatanggalan sana ng ngipin ni PRRD si Jokno. Ito pa isang jolol. Jokno, hindi sang-ayon na si PBM ang nag-anunsyo ng Zaldico arrest. O tama naman yan si Chel Jokno, okay? Sabi ni Chel, ang may hawak umano ng law enforcement ang dapat nag-anunsyo sa pagka-aresto ng kay dating Zaldico. O, tama naman siya. Bakit si Bangag? Ano sabi ni Chel Jokno? Inihayag ni Akbayan Party List. Diba? Ito mga makakaliwa, aligned, Chel Jokno sa panayam sa programa ng bilyonaryo, hindi ako sangayon sa ginawa niya. Kasi para sa akin, ang dapat mag-announce niyan ay yung head. Excited nga, addictos nga, hinay nga siya nung time na yon. Alright? Okay. Alas may tama ka namang sinabi dyan. Bago pa man jungle yung ngipin mo. Alright. Sabi naman ni Castrong Taratara, PBM handang pakinggan si Zaldico at sa flood control scandal. Ulul. Handang pakinggan? Ano na, fake news ni Bangag? Fake news talaga. Fake news peddler. Mastermind talaga itong si Bangag. Okay. Mga kabataan, wala na tong kwenta. Puro na lang si Inday, Puro si Inday na lang ang kanilang tinatopic. Si Basti naman ngayon ang pinag-iinitan. Pahayag daw ni Basti tungkol sa ulo ni Bangag. Posibleng mag-issue sila ng supina. Diba? Wala nang ginawa itong mga hayop na to kundi manggipit ng manggipit. Mga kababayan, ayan. Or yung ating mga vloggers, dahil sinasabi nila, yun nga, nakakasuhan ang mga vloggers. So, wala na silang ibang pinagdidiskitahan yung mga kritiko like you and me. Sabi ni, mahirap po madam, magpabembang tapos magkasakit ng HIV, ang mahal ng kabaong at mahal ang libingan, sabi ni Tess. Oo nga, huwag kayong magpapabembang. Kasi nakakatakot ngayon, mga bata, di ba, mapupusok kayo, yung hirap-hirap ng buhay nyo ngayon. Or kung gusto nyo talagang ma-infect kayo, bumili kayo na sa rin yung libingan. At mayroon na kayong, tawag dyan, mayroon na kayong insurance or may libingan na kayo, sabi nung nag-comment, kasi iwanan nyo pa ng problema ang inyong mga kamag-anak. Okay? But seriously speaking, you take care of yourself. Masarap talaga yung pulot gata na yan. Lahat naman dyan nag-i-enjoy Pero you have to protect yourself. Yun. Kailangan hindi ka magkasakit. Di bali nang wala kang masyadong pera. Pero pag may sakit ka na palangga, hindi ka na makakabembang, di ba? Mag-i-infect ka pa. Para ka ng murderer nun, katulad ng mga
bangag sa gobyerno, 'di ba? Gumugurgur ng kinabukasan ng taong bayan. So ipapakalat mo yung infection mo, baka makagurgur ka ng marami, lalo yung mga bayot diha, uy. Mga bayot, okay? Mag-ano ka mo, mag-protect. Gurgur na naman, hindi satanas ang internet ni Madam. Nagurgur na naman ba ako? Parang buhay pa ako. Ano yun? Sabi ni Sunny Wisp, dapat bago magpakasal may HIV test, mahirap na. Pwede rin, you know? Oh, hindi naman masama yun eh. At least